So we're here today for our Module 2 Interpersonal Communications Part 2 na nagmula sa Life Skills Self-Directed Modules 2020 sa parte ng Session 2, Cooperating with Others. Okay? Sige. So bago tayo mag-umpisa ng ating lesson ngayon, let's have first a short review doon sa ating unang lesson, yung sa part 1. Okay? Question. The imparting or exchanging of information is called? Ano kaya ang sagot dyan? Ito yung word. Okay, that is communication. Next, type of communication that uses body language, gestures, facial expressions, and other signals. Ano daw yung type ng komunikasyon na gumagamit ng body languages, gestures, facial expressions, and other signals? Di ba napag-aralan natin yan last lesson? Eto siya. Ayan yung scrambled letters niya. Ano yan? Yan ay non-verbal. Very good. Next. Ito medyo mahirap-hirap ito. Wala akong ibibigay na clue. 3 forms of communication in workplace. Naalala nyo pa ba? Ano yung 3 forms of communication doon sa ating workplace? Ano yon? Verbal, written, tsaka electronic. Anong pagkakaiba ng 3 yan? Pag sinabi nating verbal, sinasabi. Pag written, sinusulat. Kaya pag electronic, gumagamit tayo ng electronic devices tulad ng cellphone, computer, or gumagamit tayo ng platforms like Facebook, Messenger, SMS, WeChat. Okay? Now, very good. Ang galing. So, may naalala kayo sa ating lesson last time. And today, we are going to start a new topic. Pero, sa module 2 pa rin siya ng personal development. Makikita. This is just a continuation. Okay? Ayan. So, I would like you to look at the pictures on your screen. Ano po yung nakikita nyo dyan na ginagawa nila? Merong mga tao na nagkakabit ng mga bricks sa bahay. Okay? Etong nasa baba. Merong mga tao rin na nagkakabit ng bubong or nagpipintura yata. Meron nagsusupervise, may mga nag-uusap. Okay? Ito naman, meron silang binubuong bahay. Nandiyan na yung mga scaffolding. Pag sinabi nating scaffolding, ito yung pundasyon. Binubuo pa lang nila yan. Yung mga bakal-bakal, yun yung scaffolding sa ilalim, sa gilid-gilid, para hindi matumba. Ito naman ay binubuo na nila yung bubong ng bahay. Dito sa pictures na ito, ano kaya ang kanilang ginagawa? Ano yung common na kanilang ginagawa? Yes, they are building a house. Okay. So, kapag tayo ay gagawa ng bahay, marami tayong iba't ibang kailangang tao. Diba? Kung medyo social ka, syempre, yung sa mga subdivisions, kailangan nila ng architect. Diba? Kailangan din nila ng engineer. Okay? Kapag kayong maramihang bahay na bubuuhin mo, kailangan mo talaga yan, architect and engineer. Pero kung yung bahay nyo lang yung bubuuhin ninyo o gagawin ninyo, siguro bonus na lang kung may makilala kayong architect or may friend kayo na engineer. Okay? Usually, ang nandoon yung mga carpenters, yung mga electricians, yung construction managers, yung mason, tsaka yung laborer. Diba? Sila yon, sila yung kikilos doon sa paggawa ng bahay. Okay. Now, question. Do you think the task of building a house is easy to accomplish? Why?
or why not? Sa palagay mo ba, madali lang yung paggawa ng bahay? O yung pagbuo ng bahay, madali lang bang gawin? Oo o hindi? Siyempre, hindi madaling bumuo ng bahay kasi unang-una, marami kang dapat i-consider, di ba? May yung tao na kukunin mo, sino yung mga magiging trabahador mo, saan ka kukuha. Tapos pag nakahanap ka na, yung plano mo na sa mismong bahay, yung budget mo, ano pa ba yung dapat i-consider sa pagbuo ng bahay? Yung location, yung mga permit, kasi hindi ka basta-basta pwedeng magpagawa ng bahay. Kaya, hindi madali ang bumuo o magpagawa ng bahay. Does the task of building the house become easier if the workers do their own task well? Why or why not? Yung bang trabaho ng pagbubuo ng bahay ay madali? Nagiging madali ba iyon kapag ka ang mga trabahador doon ay ginagawa yung kanilang kanya-kanyang trabaho? Halimbawa, yung mason, ang tanging focus lang niya ay yung sa pag-aano ng semento, di ba? Meron ding carpenters. Ang trabaho lang nun ay pagdating sa kahoy. Yung mga electricians, ang gagawin niya lang sa bahay na gagawin nila ay yung mga wirings. Di ba? At saka yung mga laborers, sila lang yung gagawa ng mga, sila yung maghahalo ng semento, mag-aano ng mga buhangin. Ayun. So, sa palagay ninyo ba, magiging madali ba ang pagbuo ng bahay kapag ginawa nila ang kanilang sari-sariling trabaho? Bakit kaya? Yes, tama yon. Magiging madali ang kanilang trabaho at magiging madali rin ang pagbuo ng kanilang bahay kung gagawin nila ang kani-kanilang roles o kanilang mga trabaho. Bakit? Kasi nakapokus na sila doon. So, ibig sabihin, yun lang yung tanging nilang gagawin at the same time, sabay-sabay silang gumagawa, hindi mas mabilis matatapos yung kanilang trabaho. Now, what is the role of communication in building the house? Ano ang papel ng komunikasyon sa paggawa o pagbuo ng isang bahay? Do you think communication is important in building a house? Diba? Yes, of course. Communication is really important, lalo na kapag bumubuo ng bahay. Ito kasi yung nagsisilbing vehicle, ito yung nagsisilbing susi para magkaintindihan yung mga taong gumagawa o bumubuo ng bahay na yon. Diba? Okay. So, kailangan sa pagbuo ng bahay, hindi lang isang tao. Dapat marami rin sila. Diba? Kasi yung mga taong yon ay may kanya-kanyang gawain na pag natapos nila yon ay makakabuo sila ng isang magandang produkto. Diba? So, ganun din sa laro. Ayan. Alam ko, very familiar kayo sa larong ito, diba? Anong laro nila? Yes, basketball. Okay? So, sa basketball, meron tayong iba't ibang playing roles. Ano-ano yon? May center, may power forward, may small forward, may shooting guard, may point guard. Ikaw ba nakalaro ka na ng basketball? Alin dyan yung role mo palagi? Ako, hindi ako masyadong nakakalaro ng basketball, lalo pagka babae, kasi hindi namin masyadong maasikaso. Pero alam nyo, ang saya-saya na maglaro ng basketball. Siyempre, kapag may laro,
mayroong nananalo. Of course, meron din na natatalo o yung non-winner. Di naman may iwasan sa laro yan, di ba? Di naman lahat ay talagang panalo. Pero di ba sabi nga natin, manalo matalo, go pa rin, di ba? Yan. Now, here's your task. In a basketball game, there is usually a winning team and a non-winning team, tulad ng nabanggit ko kanina. Now, describe a winner team and a non-winner team. Also, describe the characteristics of an individual team member of the winning as well as those of the non-winning team. So, i-describe nyo daw, ilalarawan nyo daw kung ano yung mga qualities ng winning team at saka yung non-winning team. Bakit kaya sila nananalo? Pati yung mga hindi nananalo. Bakit kaya sa palagay ninyo hindi sila nanalo? Okay, ganun din sa mga individual members. Okay? So, di-describe niyo siya, ilalarawan niyo bakit kaya nananalo itong member ng team na ito. Bakit kaya hindi nanalo itong mga members na ito sa non-winner team. Ayun. Sige, so I'll give you 5 minutes to make this activity and then we'll go back. I have here an example based on the module. So, sa winner team daw, meron silang game plan. Pero doon sa mga non-winner team, wala silang strategy, which is true. Diba? Kasi sa isang team, lalo na kapag basketball game yan, dapat talaga meron kayo plano. Okay? And you have also strategies para manalo kayo. Next, yung individual member, dapat daw, ang winner team, nakikinig daw kay coach. Yan. And then, doon sa mga non-winner, relies on himself alone. Ano ba yung sample nito? Siyempre, pagka naglalaro na, parang ayaw niya nang ipasa yung bola. Gusto niya siya na lang ang mag-shoot. Hindi niya na naisip na may mga ka-team din pala siya, 'di ba? Kaya 'yun yung mga hindi na nanalo sa laro, yung sarili lang yung iniisip niya. Okay? So kayo kaya ano yung mailalagay ninyo na characteristic o katangian ng isang winner team and a non-winner team, pati yung kanilang individual member? Sige, I'll give you time to do this activity and then we'll go back. Okay, sige. So, tignan natin. Ang winner team daw ay may cooperation, with cooperation. Samantalang yung mga non-winner, wala silang cooperation. Diba? Tapos, ang winner team, meron daw silang teamwork and unity. Yung non-winner, no teamwork and unity. Diba? The winner team has a good communication. So, sabi ko nga sa inyo, kahit din sa mga nauna nating lessons, ay communication ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat na alam ninyo. Pag non-winner, without good communication, bakit ko in-emphasize dito yung salitang good? Kasi, kapag with communication lang, kasi hindi naman good, ang tendency nun, labo-labo pa rin yon. Unlike kapag good communication, nagkakaintindihan yung bawat members. Okay, next. Ano yung characteristic naman ng individual member? Knows his role. Dapat alam niya yung kanyang role doon. Siya ba ay point guard? Siya ba ay
forward. O yun. Hindi yung lahat sinolo niya na, lahat ay sa kanya na. Diba? And then, pagka non-winner does not know his role. Ito yung sinasabi ko na dapat siya yung point guard pero ang ginawa niya naging ano na siya. Anyway, sa basketball game naman, kung may tendency rin naman ng mga players doon ay flexible. Pwede silang mag-shift sa iba't ibang roles. Pero, ang key para manalo sa isang basketball game ay, alam mo dapat nag-i-stick ka doon sa role mo. Okay? Next, ito pa, speaking of sticking, di ba? Stick to the objectives. Okay? Di ba, nagkaroon kayo ng plano. So, meron kayong objectives, hindi yung kung ano-ano pa yung gagawin. So, yung mga non-winner teams, easily distracted. Yan, may konting ingay lang, nakapuntos lang yung kalaban, parang nawala na sila sa concentration or focus. Okay? And without objectives. Okay? Sabi ko nga sa inyo, objectives ay mahalaga kasi yan yung kailangan yung marating eh. Yan yung kailangan yung makuha. Yan yung inyong goals. Okay? Now, the formula para lahat tayo ay winner. Okay? Cooperative members plus samahan natin ng teamwork and good communication equals success. Yay! So, pwede tayong manalo niyan, di ba? Parang sa pag-aaral nyo yan. Okay? Dapat kayo ay cooperative din kayo. Okay? Tapos, meron tayong good communication at pagtutulungan natin ang pagpasa ninyo sa ALS. Tapos, success! Yay! Makakapasa kayo sa exam. So, ganun din kapag kayo ay may grupo. Okay? Kahit saan yan, kailangan alam nyo yung salitang teamwork. Okay? Are you a team player? Yun ba yung tanong yan eh? Okay. Teamwork is important and cooperative team members are needed to achieve a goal. Tama naman yan. Kasi kapag walang teamwork, tapos wala ring cooperative members, diba? Hindi ka makakapag-achieve ng iyong goal. Okay? Hindi pwedeng kanya-kanya. Kung nagkanya-kanya ka, hindi yan team. Dapat individual yan. Diba? Okay. So, meron ako ibibigay sa inyo o meron akong ipapakilala sa inyo mga kaibigan natin na nag-set sila ng meeting. So, ikaw, isasama rin kita dito sa meeting na ito. Okay? So, ako ay, ipapakilala ko lang sila sa inyo, pati yung kanilang mga sinabi. Okay? So, imagine, kayo ay nasa meeting. Okay? At kasali ka doon sa meeting na yon. Meron kang mga co-workers. At habang nagmi-meeting kayo, eto yung kanilang mga sinabi. Okay? So, yung unang member ng meeting ay si Carl. Ayan. Sabi ni Carl, I know exactly what to do. We're wasting time listening to all ideas. Ayan, so sabi ni Carl, alam ko na yung dapat kong gawin. Nagsasayang lang tayo ng oras dyan sa pakikinig sa mga ideya na yan. Ayan. Yan yung sabi ni Carl sa meeting. Next, si Dan. Ang sabi naman ni Dan, This is so exciting. Let's get more computers, and also an espresso machine and TV for the reception area. yan. So, medyo positive si Dan na na-excite siya. Gusto daw niya maglagay daw ng mga computers, pati yung espresso machine. Di ba yung espresso machine yata yung sa paggawa ng coffee. And TV for the reception area. Oo nga naman. So, may idea si Dan. Ang sabi naman ni Bea, I have ideas, but maybe they're not good enough. Just ask if you'd like to hear them. meron akong mga ideya, pero hindi ko alam kung sapat na ba yun doon sa pinag-uusapan natin. Pwede nyo na lang akong tanungin kung gusto nyo marinig yung aking idea. So, yun yung sabi ni Bea. Okay? Next, nandito naman si Rose. Ang sabi ni Rose, We can do this, guys. We are a team. Let's listen to everyone's ideas.
Yan, makinig daw tayo. Makinig daw sa idea ng kanilang mga members. Kasi sila daw ay team. Ang sabi naman ni Deli, No, no, no. I don't think we can do this. Your ideas won't work. yan. Sa tingin daw niya, hindi nila kayang gawin yon, yung isang bagay na yon. Tapos, yung mga ideas daw na binigay doon ay hindi daw gagana. Ikaw kaya bilang isang member ng meeting, ano ang sasabihin mo? Ayan. Write your own short statement in the thought bubble. So, kung meron ka dyang papel, isulat mo yung iyong thought. Ano yung statement mo doon sa meeting? So, nakita mo naman yung kanilang mga sinabi, di ba? About doon sa pinag-uusapan nilang bagay. Ayan. Balikan natin si Carl. Sabi niya, I know exactly what to do. We're wasting time listening to all ideas. What type of personality do you think Carl has? Anong personality daw yung meron kay Carl? Was he helping the group make decisions? Why or why not? Nakakatulong ba siya sa paggawa ng mga desisyon ng grupo? Sa inyong grupo, kung kayo, nag-meeting kayo, nakatulong ba siya sa inyo? Yes or no? Oh, no daw. Kasi, napaka-negative ni Carl. Oh, sayang lang daw yung oras, sayang yung kanilang mga idea. Sayang yung oras kapag nakinig pa sila sa mga ideya na yon ng mga members. Alam na daw niya yung kanyang gagawin. Eto, mahirap turuan tong taong to, si Carl. Yung si Deli, what type of personality do you think Deli has? Ano ba yung sabi ni Deli? No, no, no. I don't think we can do this. Your ideas won't work. Hindi daw gagana yung mga ideya nyo. No. Ano kayang personality ni Deli? So medyo parang parehas din yata ni Carl ito na medyo negative. Diba? Negative siya sa lahat. Was she preventing the group from making progress? How could others encourage this person to contribute to the group? Sa palagay nyo ba, ikaw, kasama nyo siya sa team, nag-meeting kayo, tapos sabi niya, your ideas won't work, hindi kagana yung idea mo. Sabi niya sa'yo, napaka-negative mo. So tingin mo ba magkakaroon ng progreso yung pinag-uusapan nyo? Yes, hindi kayo magkakaroon ng progreso kasi parang naano niya na kaagad, na-block niya na kaagad yung bagong ideas. Parang na-judge niya na kaagad yung mga ideas ng iba. Diba? Diba sabi natin sa last lesson natin, dapat don't be judgmental. Diba? Siya, judgmental. Ayan. So, kung ikaw ay kasama mo siya sa grupo, paano niyo siya tutulungan paano niyo siya i-encourage, paano niyo siya hihikayatin na mag-contribute sa inyong grupo? Siyempre, kakausapin niyo lang siya na don't be negative, always stay positive. Diba? O yung ikaw, if you were the group leader and you were responsible for developing the plan, what would you say? Kung ikaw yung group leader, ano ang sasabihin mo? So, pwede ka na dyan mag-generate ng iyong ideas based doon sa na-brainstorm ninyong mga ideas. Diba? And then, doon ka magbe-base kung ano ngayon yung magiging decision mo sa inyong grupo. Okay. Now, let's talk about the different personalities in workplace or group. So, kung nakita nyo kanina doon sa pinakilala ko sa inyong mga kaibigan, meron silang kanya-kanyang personalities. Okay? At alam naman natin na itong mga personalities na to ay
nakikita ito mismo kapag tayo ay may mga kagrupo or tayo ay nasa workplace. Diba? Ano-ano ba yon? Una, yung ating leader. A leader tries to speak clearly and listen effectively. Remember, our module is Module 2, Interpersonal Communication. Okay? At nabanggit din doon sa Lesson 1 na may tips tayo about effective listening and effective speaking. Kapag ikaw ay leader, dapat ikaw ay isang effective speaker at isang effective listener. Okay? Next, the group leader needs to clearly explain the objectives to the group and keep the group on task. Okay? Marunong ka nga magsalita, marunong kang makinig, pero ang tanong, malinaw ba ang pagkakasabi mo? Malinaw ba ang pag-explain mo doon sa mga objectives? Okay? At dapat, lagi kang nakamonitor doon sa inyong group task o sa inyong objectives. Kasi yun naman ang inyong dapat gawin. Ma-accomplish yung inyong objectives. Okay? Next, as the person responsible for developing the plan, the leader tries to involve all in the discussion. Okay? So, kung ikaw ay leader, hindi pwedeng sariling desisyon mo lang ang susundin mo. You should also involve others or your members in the discussion. Kahit pa may iba't ibang personalities yung iyong mga members, dapat kasali pa rin sila pagka kayo ay nag-uusap. Okay? Next, meron pa tayo dito type ng personality, yung shy person or quiet. Ang mga taong ganito ay meron silang magagandang ideas, pero hindi nila ito sasabihin kaagad hanggat walang nagtatanong sa kanila. Diba? Shy nga nahihiya sila. Pero hindi naman ibig sabihin na pag nahihiya, tahimik, ay wala nang ambag, 'di ba? Meron din silang ideas. Nahihiya nga lang silang mag-initiate na magsabi kaagad. Gusto nila tatanungin sila, 'di ba? Sino sa mga ka-meeting nyo kanina 'yon? Si Bea. Ano ba sabi ni Bea? I have ideas, but maybe they're not enough. They're not good enough. Just ask if you'd like to hear them. Diba? May idea siya, pero hindi niya yon gustong sabihin ng agaran. Gusto niya, aantayin niya muna na tanungin siya. Okay? Next, domineering person. Ano ba yung domineering person? Yung dominante. Ayan. Sabi dyan, wants to take over the discussion and lead the group. Ayan. Gusto niya na daw pangunahan yung grupo. Dominante nga siya, di ba? A domineering person thinks she or he has all the answers and does not want to waste time having everybody share their ideas. Okay? Sino ba kaya doon sa nag-meeting kanina? So maybe we could say si Carl yun. Bakit? Sabi niya, I know exactly what to do. We're wasting time listening to all ideas. Diba? Alam na daw niya yung gagawin niya. Siyempre, kung alam niya na yung gagawin niya, probably, yun na rin ay pagagawa niya dun sa grupo. Diba? So, dominante siya. Next, disagreeable person has a negative attitude and are resistant towards all ideas. Negative yung attitude, tapos ayaw niyang tumanggap ng ibang ideas. Sino ba yun sa ating characters kanina? Si Deli. Anong sabi niya? No, I don't think we can do this. Your ideas won't work. Okay, next, ideas person. Yan. Gets very excited in the group and loves to brainstorm and share extravagant ideas that aren't always realistic. Ayan, ito yung taong punong-puno ng idea. Diba? Sino siya dyan? Sa characters natin kanina. Si Dan. Sabi niya,
This is so exciting. Let's get more computers and also an espresso machine and TV for the reception area. Meron siyang idea, pero sabi nga dyan, extravagant idea na hindi naman lahat ay realistic. Q, what personality do you have? Ikaw, anong personality mo? Ano ka sa grupo nyo? O, di ba? Kung ikaw ay nakapagtrabaho na, ano doon sa workplace mo? Ano ka doon? Anong personality ang meron ka? Okay, so siguro it's time for you to reflect. Okay, just remember, working collaboratively in a group requires people to be respectful and to be good listeners. As I've mentioned in our last lesson, dapat daw respectful tayo at all times, at saka tayo ay dapat maging isang good listeners. They offer ideas without interrupting, ask the opinions of others, and are accepting of differences. Alam naman natin, di ba, na kapag meron tayong grupo or sa workplace, magkakaiba tayo ng pinanggalingan, magkakaiba rin tayo ng kakayanan, magkakaiba rin tayo ng mga opinion or ideya. Pero, pag nandun yung respect at tayo ay isang good listener, tatanggapin natin yung kanilang mga ideas, okay? At tatanggapin natin yung individual differences. Next, they stay focused and move the group towards accomplishing the tasks or goals of the group. Ayan, so dapat daw may stay focused kayo at saka mag-move forward para ma-accomplish nyo o matapos niyo yung goals ng inyong grupo. Okay. Elements of an effective and cooperative team member. An effective and cooperative team member, ito yung kanyang characteristic. Interacts with and includes others in courteous, respectful, and honest ways. Nakikisalamuha siya sa iba ng maayos, puno ng respeto at honest. Is respectful of differences in opinions, culture, ethnicity. Sabi ko nga kanina, saan man nanggaling yan, saan man siya nanggaling, sino man siya, diba? Dapat you should be respectful. Provides opinions and ideas and seeks the opinions and ideas of others. So, pwede ka magbigay ng iyong opinion o kaya ng iyong ideya. Tapos, syempre, nagtatanong din dapat ng opinion ng iba. Okay? Negotiates and discusses ideas while being flexible to meet the goals of the group. Yan. Dapat marunong din siya makipag-negotiate sa grupo. Hindi yung ano lang siya, sarili niya lang yung tinitignan niya. Performs identified tasks to meet goals of the group. Siyempre, dapat performer din siya. Hindi lang puro ideas. Dapat kumikilos din dapat siya para ma-achieve yung goals ng grupo. Listens without interrupting. Yan, ang isang magaling na tagapakinig, ang isang magandang tagapakinig, effective listener, ay yung hindi ka nag-i-interrupt. Ano ba yung interrupt? Hindi ka yung sumasabat, hindi mo siya, nakikinig ka lang. Pabayaan mo lang siyang matapos. Hindi yung habang nagsasalita siya, sumasabat ka ng sumasabat. Nagbabat-in ka ng iyong mga ideas. Yun yung listens without interrupting. Offers ideas without interrupting. Yan. Is aware of own emotions, thoughts, and feelings and keeps them under control for the good of the group. O let's say meron kang narinig na hindi ka aya-aya sa iyong pandinig. Siyempre, dapat proactive. Hindi ka dapat reactive. Hindi yung magre-react ka kaagad kasi parang hindi mo nagustuhan yon, nagalit ka dun sa narinig mo, nag-react ka. Diba? Dapat hindi ganon. So, dapat you should be aware of your emotions. Okay? Proactive, hindi po reactive. Moves the group
towards resolving conflict if it exists. So goals can be met. Yan, moves the group towards resolving conflict if it exists. So goals can be met.